Hello guys, for today's video ay gagawa tayo ng DIY kalandi uling mula sa sirang rice cooker. So una guys, gagrinderin muna natin ang sa ilalim na bahagi ng rice cooker. Yan. So ito siya guys, natanggalan natin ang sa ilalim na part ng rice cooker. So bali magsilbing forma or forma supply ito ng ating DIY kalan. So magiging permanente na forma na ito guys. So dito guhitan natin ng parang square na dito lalabas ang abo ng mga uling. Yan. So katingin natin yan guys ng grinder. So mag-ingat lang tayo guys sa paggamit ng grinder kasi napakadelikado nito once na kunting kamali mo dyan. Siguradong hiwa ang iyong mga kamay. So ito na siya. So dito maghalo muna tayo ng buhangin at saka simento para gawin natin pang flooring ng ating kalan. So ayan guys, nahalo natin ng simento at saka buhangin. So una natin gagawin, lagay natin muna siya sa plastic and then dyan natin lagay ang halong simento na magsilbing flooring ng ating DIY kalan. So yan. So pagkatapos natin mag-flooring, ilagay natin ang ating forma sa loob ng ating sirang rice cooker na may flooring, and then yung bagyang nakating na natin, ipansamantalang ibalik muna natin sa butas para takpan mamaya ang buhangin na ilagay natin. So sundan nyo lang guys ha. And then sa gilid, lalagyan natin ng maliit na styrofoam dyan na magsilbing division para hindi dadaan ang halo once maglagay tayo sa gilid. Kasi butas dyan guys, so lalagyan muna natin mamaya ng buhangin dyan. Magsilbing exit or lalabasan ng abo. Yun, dyan. So once na-arrange na natin, dito na tayo maglalagay ng halo. So lalagyan natin ang lahat ng paligid ng ating forma ng halo. So ito na magsilbing wall ng ating kalan. Ayan guys. Kailangan natin i-compact sa pagitan ng palita. Ayan. So make sure na hindi umapaw sa nilagay natin na styrofoam. So dito sa gitna lagyan natin ng buhangin para ma-occupy ang space. Kasi mamaya kukunin natin ang forma na lata. So ayan, lalagyan natin ng alambre para tumibay ang ating kalan. So ayan, lalagyan muna natin ulit ng halo, dagdagan natin. Ayan. So punuin natin ng halo yan. So compact natin. So dito guys, lalagyan natin ang butas na lalabasan ng abo. Then kukunin natin ang ating forma. Ayan. Yan guys, sundan nyo lang. At pagkatapos, yan, ilagay natin ang mga kabilya or bakal. Ayan. Yan natin ilagay ang uling once na magluluto na tayo. Ilagay natin ulit ang forma sa ibabaw ng bakal. Ayan guys, lalagyan natin ulit ng halo sa paligid. Ayan. So ito na siya ang magiging pinakataas na mahagi ng ating DIY kalan. So ayan, dagdagan pa natin. Ayan. So medyo pagandahin muna natin guys kasi nasa ibabaw na ito.
So dito naman guys, kailangan nating katingin ang mga sobra na mga halo kasi ito na ang pinaka upuan ng kaldero. Ayan. So kurtihan natin ng konti para medyo maganda siya tingnan. Ayan. So dandahan kasi medyo basa pa yung halo natin. Yan, kukunin natin ang ang forma. So ito na siya guys. 24 hours later. So ito siya guys, ang ating finished product. Yeah. Tingnan nyo guys. So ito ang ating DIY kalandi uling. So bali ang sirang rice cooker guys, permanente na siyang dyan. Permanente siya maging forma. Yan. Para mas maging matibay ang ating kalan. So yung kailangan bumili ng pugon or kalan di uling. So hanggang dito na muna tayo guys. Thank you so much for watching. Ayop na masundan nyo to at may matutunan kayo. Sana gayaan nyo to guys. Thank you so much. Ayan. So huwag limutan mag-like, mag-subscribe sa ating channel. Thank you so much for watching. Bye bye.